Mga kaibigan, naramdaman mo na ba ang bigat ng mga hindi sinasabing salita, ang tahimik na sigaw ng iyong puso na umaabot sa banal? 77% ng mga Kristiyano, sabi nila, hindi alam kung paano manalangin tulad nito, isang panalangin na lumilipas ng mga salita, isang panalangin na nagsasalita ng dami sa katahimikan ng iyong sariling isip. Ngayon, ay unlock namin ang mga lihim ng malakas, madalas na hindi napapansin, anyo ng komunikasyon sa Diyos. Galugarin namin ang malalim na mga halimbawa ng tahimik na panalangin mula sa banal na kasulatan, na inilalantad kung paano nagbago ang mga tila simpleng kilos na ito sa kurso ng kasaysayan. Maghanda na magtaka, para sa lakas ng tahimik na panalangin ay mas malaki kaysa sa maaari mong isipin. Magsimula tayo kay Hana, isang babae na ang puso ay nasasaktan sa isang pagnanasa sa isang bata. Ang kanyang kwento, na natagpuan noong unang Samuel Kapitulo 1, ay isang testamento sa kapangyarihan ng tahimik, taos-pusong panalangin. Larawan sa kanya, ang mga labi ay hindi gumagalaw sa naririnig na pagsusumamo, ngunit sa masigasig, tahimik na wika ng kanyang kaluluwa. Ibinuhos niya ang kanyang puso sa Diyos sa templo, isang lugar ng tahimik na pakikipag-isa, isang santuaryo kung saan ang kanyang hindi sinasabing mga salita ay sumasalamin sa banal na pag-unawa. Ang kanyang tahimik na panalangin, na ipinanganak mula sa malalim sa loob ng kanyang pagkatao, ay hindi nawala sa katahimikan. Naabot nito ang mismong trono ng Diyos. At ang sagot, ang kapanganakan ni Samuel, isang propeta na malalim na humuhubog sa kapalaran ng Israel. Ito, ang aking mga kaibigan, ay ang hindi may kakaila na patunay na naririnig at sinasagot ng Diyos ang mga panalangin na lumabas mula sa kailaliman ng puso at isipan, kahit na walang articulation ng mga salita. Ito ay isang panalangin na lumampas sa mga limitasyon ng wika, isang panalangin na direktang nagsasalita sa puso ng Diyos. Ito ay isang panalangin na nagpapatunay na nakikita ng Diyos na lampas sa ating sinasalita na mga salita, sa pinakadulo ng ating pagkatao. Tandaan, alam ng Diyos ang ating mga puso bago natin ito magsalita. Ang Jeremias Kapitulo 1 versikulo 5 ay nagpapaalala sa amin, bago kita nabuo sa sinapupunan ay kilala kita. Hindi ba yon isang magandang testamento sa matalik na kaalaman ng Diyos sa atin? Ang tahimik na panalangin ni Hana ay isang malakas na paalala sa katotohanan na ito. Itinuturo sa amin na ang tunay, taos-pusong panalangin ay hindi nangangailangan ng isang umuusbong na boses o mahusay na mga salita, nangangailangan lamang ito ng isang bukas na puso at isang espiritu na sumuko sa kalooban ng Diyos. Ngayon, isaalang-alang ang mabilis na pagdarasal ni Nehemias, isang tao na nahaharap sa isang tila hindi masusukat na gawain ang muling pagtatayo ng Jerusalem. Sa Nehemias Kapitulo 2, nakita natin siya sa harap ni King Artaxerxes, ang kanyang puso ay nabibigatan ng kalagayan ng kanyang mga tao. Hindi siya naglunsad sa isang mahaba, masalimuot na pakiusap. Hindi, ang kanyang dalangin ay isang maikling, masidhing bulong sa Diyos, isang tahimik na petisyon na tumusok sa langit sa isang instant. Ang agarang panalangin na ito, ang tahimik na pakikipag-ugnayan sa Diyos, ay nailak ang isang kadena ng mga kaganapan na humantong sa pahintulot at mapagkukunan ng hari para sa napakalaking gawain sa unahan. Inihayag nito ang supernatural na bilis ng tahimik na panalangin, ang kakayahang masira ang mga hadlang at ma-access ang banal na interbensyon sa paunawa ng isang sandali. Ito ay isang panalangin na nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay laging nakikinig, laging handa na kumilos, anuman ang haba o dami ng ating pagsusumamo. Ang tahimik na panalangin na ito ni Nehemias, maikli ngunit malakas, ay nagpapakita na maaari nating kumonekta sa Diyos anumang oras, sa anumang lugar, na may isang simple, taos-pusong panalangin na kasing bilis ng pag-iisip. Ito ay isang panalangin na nagsasalita tungkol sa pagkadali at pananampalataya. Ito ay isang panalangin na nagpapaalala sa atin ng patuloy na pagkakaroon ng Diyos at ang kanyang pagpayag na sagutin ang ating mga dalangin. At ano ang tungkol kay Jesus? Ang kanyang mga turo sa panalangin ay nagbibigay ng karagdagang pananaw sa malakas na kasanayan na ito. Pinag-usapan niya ang pagpasok sa aming lihim na aparador, at isinara ang pintuan, isang talinghaga para sa matalik na santuaryo ng ating isipan. Ang Mateo Kapitulo 6 versikulo 6 ay nagtuturo sa amin na manalangin sa aming lihim na lugar, at ang lihim na lugar, na ito ay hindi lamang isang pisikal na lokasyon, kundi sa kauna-unahan na santuaryo ng ating mga puso at isipan.
Ito ang lugar kung saan ang ating pakikipag-usap sa Diyos ay pinakatunay at matalik. Ito ay sa sagradong puwang na ito, ang aposento sekreto ng isip, na ang ating tahimik na mga panalangin ay maaaring tunay na lumubog, na hindi nababagabag sa mga pagkagambala sa mundo. Ang turo ay nagmumungkahi na mas lihim ang ating panalangin, mas maraming publiko ang gantimpala. Hindi ito tungkol sa lihim para sa sarili nitong kapakanan, ngunit tungkol sa paglikha ng isang puwang para sa tunay, taos-pusong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Isang puwang kung saan ang ating mga kaluluwa ay maaaring kumonekta sa banal ng walang pagkagambala ng panlabas na ingay o kamalayan sa sarili. Ito ay kung saan ang tunay na pakikipag-ugnay sa Diyos ay umunlad, isang pakikipag-isa na lumampas sa mga salita at sumasalamin sa banal na pag-unawa. Ito ang kakanyahan ng panalangin sa purong anyo nito. Mag-isip tungkol sa pang-araw-araw na pagkabalisa na salot sa atin. Ang mga pagkabalisa na bumubulong sa mga pagdududa, ang mga alalahanin na gumapang sa ating kapayapaan, ang mga takot na nagnanakaw ng ating kagalakan. Ito ang mga perpektong sandali para sa tahimik na panalangin. Sa halip na hayaan ang mga pagkabalisa na ito ay kumonsumo sa iyo, gawing tahimik ang pag-uusap sa Diyos. Isipin, halimbawa, nahaharap ka sa isang mapaghamong pagtatanghal sa trabaho, ang iyong puso ay tumitibok, ang iyong mga palad ay pinapawisan. Sa halip na sumuko sa gulat, huminga ng malalim, isara ang iyong mga mata, at tahimik na inaalok ang iyong mga takot sa Diyos. Huwag ipahayag ang mga ito sa isang mahaba, iginuhit na panalangin, ipakita lamang ang mga ito sa Kanya. Tiwala sa Kanya sa iyong mga pagkabalisa, isuko ang mga ito sa Kanyang biyaya. Ang gawain ito ng tahimik na pagsuko, ang hindi sinasabing alay na ito ng iyong mga takot, mismo ay isang malakas na panalangin. Ito ay isang tahimik na pagkilala sa presensya ng Diyos, isang tahimik na pagpapahayag ng iyong tiwala sa Kanyang plano. Ang tahimik na pakikipag-isa na ito ay hindi kailangang makulong sa mga sandali ng krisis. Maaari itong pinagtagpi sa tela ng iyong pang-araw-araw na buhay. Habang naghihintay sa linya sa grocery store, tahimik na nagpapasalamat sa Diyos sa mga pagpapala sa iyong buhay. Sa panahon ng isang pag-commute, tahimik na humingi ng gabay at proteksyon. Habang nagtatrabaho sa isang proyekto, tahimik na petisyon ng Diyos para sa karunungan at pagkamalikhain. Ang mga tila hindi gaanong kahalagahan na ito ay nagiging mga pagkakataon para sa malalim na koneksyon sa banal. Tahimik silang mga gawa ng pananampalataya, banayad na pagpapahayag ng pag-asa sa walang tigil na pagmamahal at suporta ng Diyos. Sila ay isang palagi, tahimik na pag-uusap sa banal, isang testamento sa iyong pananampalataya, isang palaging paalala na hindi ka nag-iisa. Isaalang-alang ang kapangyarihan ng tahimik na panalangin sa harap ng kahirapan. Isipin ang isang mahal sa buhay na nahaharap sa isang malubhang sakit. Maaaring mabaigo ang mga salita, maaaring mapuspos ng emosyon, ngunit ang tahimik na panalangin ay maaaring magbigay ng kaginhawaan at lakas. Sa tahimik na santuaryo ng iyong puso, maaari mong ihandog ang iyong mahal sa Diyos, tahimik na nagpetisyon para sa pagpapagaling, lakas, at kapayapaan. Ang tahimik na pamamagitan, ang hindi sinasabing pakiusap na ito, ay isang malakas na gawa ng pananampalataya, isang testamento sa iyong walang tigil na pag-ibig at pagtitiwala sa kapangyarihang nakapagpapagaling ng Diyos. Ito ay isang panalangin na lumilipas ng mga salita, isang panalangin na nagsasalita ng dami sa pamamagitan ng katahimikan mismo. Ito ay isang panalangin na ipinanganak ng malalim na pananampalataya, nag-aalok ng pag-asa at pag-aliw sa mga sandali ng malalim na kalungkutan. Ang kagandahan ng tahimik na panalangin ay nakasalalay sa pagiging simple nito, ang pag-access, ang pagdali nito. Hindi ito nangangailangan ng mga tukoy na ritual o formal na setting. Ito ay isang panalangin na maaaring maalok kahit saan, anumang oras, sa ilalim ng anumang kalagayan. Ito ay isang personal, matalik na pakikipag-ugnayan sa Diyos, isang direktang koneksyon sa banal na lumampas sa mga limitasyon ng wika at lumampas sa mga hangganan ng oras at espasyo. Ito ay isang panalangin na nagsasalita sa mismong puso ng iyong pagkatao, na kumukonekta sa iyo sa mapagkukunan ng lahat ng kaginhawaan, lakas, at pag-asa. Ito ay isang panalangin ng malalim na pagpapalagayang loob, isang tahimik na pag-uusap sa isa na nakakaalam ng iyong puso ng mas mahusay kaysa sa ginagawa mo sa iyong sarili. Ito ay isang panalangin na nagpapalusog sa iyong kaluluwa,
pinapalakas ang iyong espiritu, at pinalalalim ang iyong relasyon sa Diyos. Tandaan na ang pakiramdam ng labis na pasasalamat na nakukuha mo minsan. Ang pagsulong ng pasasalamat na nag-iiwan sa iyo na walang pagsasalita. Iyon ang kakanyahan ng tahimik na panalangin. Ito ay isang panalangin na ipinanganak hindi ng mga salita, ngunit sa pakiramdam, isang malalim na koneksyon na lumilipas sa mga limitasyon ng wika. Ito ay isang panalangin na bumangon ng kusang mula sa puso, isang direktang pagpapahayag ng pinakamalalim na emosyon ng iyong kaluluwa. Pag-isipan ng mga oras na nasaksihan mo ang nakamamanghang kagandahan, isang pagsikat ng araw sa karagatan, isang patlang ng mga wildflowers sa pamumulaklak, walang ngiti ng ngiti ng isang bata. Sa mga sandaling yun, ang mga salita ay madalas na nabigo upang makuha ang tindi ng iyong karanasan. Ang tahimik na panalangin ay nagiging perpektong tugon, isang taus-pusong pagkilala sa banal na presensya na isiniwalat sa naturang kagandahan. Hindi ito tungkol sa walang laman na katahimikan, isipin mo. Ito ay tungkol sa isang nakatuon, sinasadyang tahimik kung saan ang iyong mga saloobin at emosyon ay nakadirekta sa Diyos. Ito ay isang anyo ng pagmumuni-muni, isang espiritual na ehersisyo na nagpapatuloy sa pag-iisip at binubuksan ang puso upang matanggap ang biyaya ng Diyos. Isipin ang iyong sarili sa isang tahimik na hardin, napapaligiran ng malumanay na tunog ng kalikasan. Ipinikit mo ang iyong mga mata, huminga ng malalim, at pinapayagan ang iyong mga saloobin na manirahan. Hindi mo na kailangang magsalita, ang iyong presensya, ang iyong hangarin, ay sapat na. Ikaw ay simpleng pagiging, sa piling ng Diyos, na pinapayagan ang kanyang pag-ibig na punan ka. Ito ang kapangyarihan ng tahimik na panalangin, isang pakikipag-isa ng mga puso, isang tahimik na pag-uusap sa banal. Galugarin natin ang isa pang facet, tahimik na pamamagitan. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagdarasal para sa iyong sarili, ito ay tungkol sa pagdarasal para sa iba. Larawan nito, ang isang kaibigan ay nahihirapan sa isang mahirap na desisyon. Maaari kang mag-alok ng mga salita ng payo, ngunit kung minsan, ang pinakamalalim na suporta ay nagmumula sa anyo ng tahimik na panalangin. Sa tahimik na santuaryo ng iyong puso, itinaas mo ang iyong kaibigan sa Diyos, tahimik na nagpetisyon para sa karunungan, lakas, at gabay. Hindi mo lang iniisip ang tungkol sa kanila, aktibo kang kumukonekta sa kanila sa banal na mapagkukunan ng lahat ng kaginhawaan at suporta. Ang tahimik na pamamagitan na ito ay maaaring maging hindi ka panipani walang makapangyarihan, na nag-aalok ng isang malalim na pakiramdam ng koneksyon at suporta sa mga pinapahalagahan mo. Ito ay isang tahimik na kilos ng pag-ibig, isang malakas na anyo ng espiritual na pagsasama. Isaalang-alang ang lakas ng tahimik na panalangin sa mga sitwasyon kung saan sa tingin mo ay walang kapangyarihan. Nakaharap sa isang mapaghamong sitwasyon sa trabaho, isang mahirap na relasyon, o isang personal na pakikibaka. Ang tahimik na panalangin ay nag-aalok ng isang kanlungan, isang puwang kung saan maaari mong isuko ang iyong mga pagkabalisa at makahanap ng pag-aliw sa harapan ng Diyos. Ito ay isang gawa ng tiwala, isang tahimik na pagkilala na hindi ka nag-iisa sa iyong mga pakikibaka. Hindi mo sinusubukan na kontrolin ang kinalabasan, sumuko ka lang sa kalooban ng Diyos, nagtitiwala sa kanyang plano, kahit na hindi mo ito makita. Ang pagsuko na ito mismo ay isang gawa ng pananampalataya, isang malakas na panalangin na nagsasalita ng mga volume nang walang isang solong salita. Pinapalakas nito ang iyong paglutas, nagtataguyod ng panloob na kapayapaan, at nagbibigay ng lakas ng loob na harapin ang anumang mga hamon sa unahan. Ito ay isang palaging, tahimik na pag-uusap sa banal, isang patuloy na naghahanap ng gabay at lakas. Ang tahimik na pakikipag-isa ay nagpapalusog sa iyong pananampalataya at pinalalalim ang iyong koneksyon sa banal. Kung mas nagsasagawa ka ng tahimik na panalangin, mas natural at madaling maunawaan ito, nagiging isang palaging undercurrent sa iyong buhay, isang mapagkukunan ng lakas at kapayapaan. Ngayon, tingnan natin ang mga praktikal na aspeto ng paglilinang ng tahimik na pakikipag-isa na ito. Hindi ito isang mystical, hindi matamo na kasanayan, ito ay isang kasanayan, isang disiplina na bubuo na may oras at hangarin. Simulan ang maliit. Marahil ay naglaan lamang ng 5 minuto bawat araw sa tahimik na panalangin. Maghanap ng isang tahimik na puwang, libre mula sa mga abala. Maaari itong maging isang sulok ng iyong silid, isang tahimik na lugar sa kalikasan,
o kahit na ang iyong sasakyan bago mo simulan ang iyong araw. Ang susi ay pare-pareho, hindi tagal. Ang regular, maikling panahon ng tahimik na panalangin ay mas epektibo kaysa sa madalang, mahaba. Magsimula sa pamamagitan ng simpleng pagtuon sa iyong paghinga. Huminga ng malalim, naramdaman ang hangin na punan ang iyong mga baga, at huminga ng dahan-dahan, na naglalabas ng anumang pag-igting o pagkabalisa. Ang simpleng gawain ito ng pagsentro sa iyong sarili ay maaaring makatulong na tahimik ang isip at ihanda ka para sa panalangin. Habang humihinga ka, malumanay na ibalik ang iyong pansin sa presensya ng Diyos. Maaari mong may larawan ng isang mapayapang eksena, isang nakakaaliw na imahe, o simpleng nakatuon sa pakiramdam ng pag-ibig ng Diyos na nakapaligid sa iyo. Walang tama o maling paraan upang gawin ito, hayaan ang iyong puso gabayan ka. Huwag mawala ng pag-asa kung gumagala ang iyong isip. Ito ay natural. Dahan-daang i-redirect ang iyong pansin pabalik sa iyong hininga, sa imahe, o sa pakiramdam ng presensya ng Diyos. Isipin ito bilang pagsasanay sa iyong isip, pagpapalakas ng iyong kakayahang mag-focus at tahimik ang panloob na chatter. Sa paglipas ng panahon, makikita mo itong mas madali upang mapanatili ang nakatuon na tahimik na ito. Ang layunin ay hindi ganap na patahimikin ang iyong mga saloobin, ngunit upang lumikha ng isang puwang kung saan ang iyong mga saloobin ay hindi kumokontrol sa iyo, ngunit sa halip ay dinala sa iyong panalangin. Isaalang-alang ang pagsasama ng mga elemento ng pasasalamat sa iyong tahimik na panalangin. Sandali upang pagnilayan ang mga pagpapala sa iyong buhay, kapwa malaki at maliit. Ang pagpapahayag ng pasasalamat, kahit na tahimik, ay nagbabago ng iyong focus mula sa kakulangan sa kasaganaan, pag-aalaga ng isang pakiramdam ng kapayapaan at kasiyahan. Ito ay isang malakas na paraan upang kumonekta sa kabutihan ng Diyos at linangin ang isang saloobin ng pasasalamat. Ito ay isang anyo ng pagsamba, isang tahimik na pagkilala sa pag-ibig at pagkakaloob ng Diyos. Tandaan mo ang mga sandaling iyon ng pag-aalinlangan o takot. Nag-aalok ang tahimik na panalangin ng isang ligtas na puwang upang kilalanin ang mga damdaming iyon ng walang paghuhusga. Dalhin mo sila sa Diyos, isuko ang mga ito sa Kanyang pangangalaga. Hindi ito tungkol sa pagsugpo sa iyong emosyon, ito ay tungkol sa pagpapakita sa kanila sa Diyos, nagtitiwala sa Kanyang karunungan at lakas. Ang gawaing ito ng pagsuko ay maaaring hindi ka panipaniwalang pagpapalaya, na pinapaginhawa ka ng pasanin ng pagdala ng iyong mga pagkabalisa. Ito ay isang tahimik na pag-uusap ng tiwala at pananampalataya. Hindi ka nag-iisa sa iyong mga pakikibaka, ang Diyos ay kasama mo, gumagabay sa iyo, sumusuporta sa iyo, bawat hakbang ng paraan. Ang tahimik na pakikipag-isa na ito ay nagiging isang mapagkukunan ng lakas at nababanat, isang palaging paalala ng Kanyang walang tigil na pag-ibig at pagkakaroon. Ang mas maraming pagsasanay, mas malalim ang pag-unawa na ito ay nagiging. Ito ay isang paglalakbay ng pananampalataya, isang nagpapalalim na relasyon sa banal, na walang tigil na naglalahad, ngunit malakas, sa tahimik na santuaryo ng iyong puso. At sa gayon, habang nililinang mo ang pagsasanay na ito ng tahimik na panalangin, tandaan na hindi ito tungkol sa pagkamit ng isang estado ng perpektong katahimikan, ngunit tungkol sa paglikha ng isang puwang para sa koneksyon. Ito ay isang pag-uusap, isang pakikipag-isa, isang tahimik na pag-uusap sa banal. Isipin ito tulad ng pag-aalaga ng isang hardin. Hindi mo inaasahan ang mga instant na pamumulaklak, inaalagaan mo ang lupa, tubig mo ang mga buto, matiyag ang naghihintay ka para sa paglaki. Katulad nito, ang iyong tahimik na panalangin ay isang pag-aalaga ng iyong espiritual na buhay. Nangangailangan ito ng pare-pareho na pagsisikap, banayad na pagtitiyaga, at isang pagpayag na palayain ang mga inaasahan. Minsan, maaari mong makita ang iyong sarili na ginulo ng mga panlabas na ingay ang ng lungsod, ang chatter ng iba, kahit na ang patuloy na pagring ng iyong telepono. Huwag hayaan ang mga kaguluhan na ito ay hamina sa iyong pagsasanay. Kilalanin ang mga ito, malumanay na hayaan silang lumayo, at ibalik ang iyong pagtuon sa iyong paghinga, iyong imahe, ang iyong pakiramdam ng koneksyon. Isipin ang mga kaguluhan na ito bilang pagpasa ng mga ulap sa isang malinaw na kalangitan, pansamantalang tinakpan nila ang araw, ngunit hindi nila binabawasan ang kapangyarihan nito. At magkakaroon ng mga araw na ang iyong puso ay nakakaramdam ng mabigat, kapag ang iyong isip ay nakikipag-away sa mga pagkabalisa,
kapag ang katahimikan ay nakakadiganti. Ito ang mga araw na ang tahimik na panalangin ay pinakamahalaga. Huwag mahiya palayo sa kadiliman, dalhin ito sa ilaw ng iyong panalangin. Ibahagi ang iyong mga pasanin, ang iyong mga pagdududa, ang iyong mga takot sa Diyos. Payagan ang iyong sarili na madama ang buong bigat ng iyong emosyon, nang walang paghuhusga o pagpuna sa sarili. Ang Diyos ay hindi natatakot sa iyong kadiliman, siya ang ilaw na kumikinang sa pamamagitan nito. Isaalang-alang ang paggamit ng imahe upang mapahusay ang iyong panalangin. I-visualize ang iyong sarili na nakatayo sa isang bundok, naligo sa mainit na glow ng tumataas na araw, naramdaman ang kapayapaan at katahimikan ng malawak na tanawin. O baka isipin ang iyong sarili na naglalakad kasama ang isang mapayapang stream, ang malumanay na daloy ng tubig na sumasalamin sa pagpapatahimik na presensya ng Diyos. Ang mga larawang ito ay makakatulong sa iyo, ituon ang iyong isip, at palalimin ang iyong pakiramdam ng koneksyon. Hayaan ang iyong imahinasyon na maging gabay mo, walang mga limitasyon sa pagkamalikhain na maaari mong dalhin sa iyong tahimik na panalangin. Tandaan din, ang tahimik na panalangin ay hindi nakakulong sa isang tiyak na oras o lugar. Maaari mong isagawa ito kahit saan, anumang oras sa panahon ng iyong pag-commute, habang naghihintay sa linya, kahit nasa gitna ng kaguluhan ng iyong pang-araw-araw na gawain. Ang ilang sandali ng tahimik na pagmuni-muni sa buong araw ay maaaring mag-alok ng isang malakas na antidote sa pagkapagod at pagkabalisa, na nagpapaalala sa iyo ng patuloy na pagkakaroon ng Diyos at walang tigil na suporta. Ang mga maikling sandali ng koneksyon ay maaaring makaipon, na lumilikha ng isang tapestry ng kapayapaan at katahimikan sa buong araw mo. Ang pinagsama-samang epekto ng mga maliliit, pare-pareho na kilos ng debosyon ay maaaring maging malalim. Ito ay tulad ng pagbuo ng isang malakas na pundasyon, isang ladrilyo ng paisa-isa. Huwag matakot na mag-eksperimento sa iba't ibang mga pamamaraan. Ang ilan ay kapaki-pakinabang na gumamit ng isang mantra o isang maikli, paulit-ulit na parirala, tulad ng "Peace be with me" o "Ang Diyos ang aking kanlungan." Mas gusto ng iba na mag-focus lamang sa pakiramdam ng pag-ibig ng Diyos, o tahimik na basahin ng isang daanan ng banal na kasulatan. Walang isang sukat na sukat lahat ng diskarte sa tahimik na panalangin, ang pinakamahalagang bagay ay upang mahanap kung ano ang pinakamahusay na gumagana para sa iyo at upang patuloy na mapangalagaan ang pagsasanay na iyon. Ito ay isang personal na paglalakbay ng pagtuklas, isang pagpapalalim ng relasyon sa banal, na nagbubunyag ng dahan-dahan, tuloy-tuloy, malakas. At habang ipinagpapatuloy mo ang paglalakbay na ito, makikita mo na ang tahimik na santuaryo ng iyong puso ay nagiging isang balon ng lakas, kapayapaan, at walang tigil na pananampalataya. Ang mas maraming pagsasanay mo, mas madaling mahahanap mo ang tahimik na puwang sa loob, na koneksyon sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong sarili, isang mapagkukunan ng kaginhawaan at gabay. At iyon, kaibigan ko, ay ang tunay na kapangyarihan ng tahimik na panalangin. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa mga hadlang. Malalaman mo, habang mas malalim ka sa pagsasanay na ito, na ang iyong isip ay maglibot. Iyon ay perpektong normal. Huwag talunin ang iyong sarili tungkol dito. Isipin ang iyong isip bilang isang mapaglarong tuta, kailangan nito ang pagsasanay, ngunit hindi ito karapat-dapat na parusa. Kapag naliligaw ang iyong mga saloobin, malumanay na i-redirect ang mga ito pabalik sa iyong napiling focus ang iyong hininga, isang mantra, isang pakiramdam ng pasasalamat, o ang imahe na iyong napili. Ito ay isang proseso ng pag-retraining ng iyong pansin, ng pagpapalakas ng kalamnan ng focus. Sa bawat oras na malumanay mong may redirect ang iyong mga saloobin, pinapalakas mo ang kalamnan ng kaisipan na ito. Isaalang-alang ang paggamit ng isang pisikal na angkla upang matulungan ka. Maaari itong maging isang rosaryo, isang makinis na bato, o simpleng magkasama ang iyong mga kamay. Ang tactile sensation ay maaaring maging isang kapaki-pakinabang na paalala upang bumalik sa iyong panalangin kapag ang iyong isip ay lumilipad. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng isang pisikal na tether sa iyong espiritual na kasanayan, isang nasasalat na koneksyon sa kasalukuyang sandali. Ang pisikal na angkla na ito ay maaaring kumilos bilang isang batayang puwersa, na tumutulong upang kalmado ang iyong sistema ng nerbiyos at mapagan ang mga pagkabalisa na maaaring lumitaw sa iyong panalangin. Ang isa pang karaniwang hamon ay ang pakiramdam ng kawalan ng tiyaga.
Nakatira kami sa isang mabilis na mundo, at ang katahimikan ng tahimik na panalangin ay maaaring makaramdam ng kontra. Gusto namin ng mga instant na resulta, agarang kasiyahan. Ngunit ang espiritual na paglaki, tulad ng anumang makabuluhang personal na paglaki, ay tumatagal ng oras. Maging mapagpasensya ka sa iyong sarili. Yakapin ang mabagal, banayad na paglalahad ng iyong relasyon sa Diyos. Alalahanin ang imahe ng pagbuo ng isang malakas na pundasyon, isang ladrilyo ng paisa-isa. Ang bawat sandali ng tahimik na panalangin, kahit gaano pa kadali, ay isang ladrilyo na idinagdag sa pundasyong iyon. Huwag sukatin ang iyong pag-unlad sa pamamagitan ng mga grand pronouncement o dramatikong paglilipat sa iyong emosyon. Sa halip, tumuon sa maliit, banayad na mga pagbabago, isang mas malaking pakiramdam ng panloob na kapayapaan, isang mas mataas na kamalayan sa presensya ng Diyos, isang mas malalim na pakiramdam ng pasasalamat. Ang mga tahimik na paglilipat ay madalas na mas makabuluhan kaysa sa anumang dramatikong pagbabagong anyo. Sila ang tahimik na bulong ng pag-ibig ng Diyos, na hinabi ang kanilang sarili sa tela ng iyong pagkatao. Bigyang pansin ang mga banayad na paglilipat na ito, sila ang katibayan ng iyong espiritual na paglaki. At sa wakas, tandaan na ang tahimik na panalangin ay hindi isang pagganap. Hindi ito tungkol sa pagpapabilib sa Diyos o pagkamit ng isang tiyak na antas ng makamit na espiritual. Ito ay tungkol sa paglilinang ng isang mas malalim na koneksyon sa banal, isang puwang ng lapit at pakikipag-isa. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang santuaryo sa loob ng iyong sarili, isang lugar kung saan maaari kang magpahinga sa pag-ibig ng Diyos at matanggap ang kanyang gabay. Hayaan ang pangangailangan para sa pagiging perpekto, magpakita lamang, maging naroroon, at payagan ang iyong sarili na hawakan ng banal. Hayaan ang katahimikan na makipag-usap sa iyo sa sarili nitong oras at sa sarili nitong paraan. Yakapin ang misteryo, ang tahimik na paglalahad, ang banayad na biyaya ng presensya ng Diyos sa loob mo. Ang paglalakbay na ito ng tahimik na panalangin ay isang panghabang buhay na pangako sa paglilinang ng isang mas malalim at mas matalik na relasyon sa banal. Ito ay isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili, ng espiritual na paglaki, at sa paghahanap ng kapayapaan na higit sa lahat ng pag-unawa. Ito ay tungkol sa paglikha ng puwang para sa Diyos na magtrabaho sa iyong buhay, upang gabayan ka, upang aliwin ka, upang palakasin ka. Yakapin ang proseso, magtiwala sa paglalakbay, at payagan ang lakas ng tahimik na panalangin upang mabago ang iyong buhay. Tandaan, ang paglalakbay na ito ay hindi isang lahi. Magkakaroon ng mga araw na nakakaramdam ka ng malalim na konektado, kapag ang katahimikan ay humihiya sa pagkakaroon ng banal, at mga araw na ang iyong isip ay sumasaklaw, at ang katahimikan ay naramdaman na tulad ng isang walang laman na walang bisa. Iyon ay perpektong normal. Huwag hatulan ng iyong sarili sa mga araw na iyon kung gumagala ang iyong focus. Dahan-daang ay redirect ang iyong pansin pabalik sa iyong hininga, bumalik sa mga pisikal na sensasyon, bumalik sa hangarin ng iyong panalangin. Isipin ito tulad ng pagsasanay sa isang kalamnan. Ang mas maraming pagsasanay mo, mas malakas ang iyong kakayahang mag-focus at upang makahanap ng katahimikan sa loob ay magiging isaalang-alang ang pagsasama ng iba't ibang mga kasanayan upang mapahusay ang iyong tahimik na panalangin. Marahil ang pagsasama ng isang maikling panahon ng pagsentro ng panalangin bago ang iyong tahimik na panalangin ay maaaring makatulong. Ang pagsentro ng panalangin ay nagsasangkot ng pagpili ng isang sagradong salita o parirala, isang mantra kung gagawin mo, at ulitin ito ng malumanay sa iyong sarili bilang isang paraan upang patahimikin ang isip. Maaari itong lumikha ng isang mas maayos na paglipat sa mas malalim na katahimikan ng tahimik na panalangin. Ang isa pang kapaki-pakinabang na pamamaraan ay ang pag-iisip ng paghinga. Ituon ang pansin sa pandamdam ng iyong paghinga na pumapasok at iniiwan ang iyong katawan, na obserbahan ang ritmo nito ng walang paghuhusga. Ang simpleng kasanayan na ito ay maaaring mayangkin ka sa kasalukuyang sandali at makakatulong upang patahimikin ang chatter ng iyong mga saloobin. Eksperimento sa iba't ibang mga posture. Habang ang pag-upo ay pangkaraniwan, maaari mong makita na ang paghiga, pagluhod, o kahit na paglalakad sa kalikasan ay nagbibigay daan sa iyo upang kumonekta ng mas malalim sa iyong panloob na sarili at sa Diyos. Hanapin kung ano ang pinakamahusay na gumagana para sa iyo, kung ano ang nagbibigay daan sa iyo upang manirahan sa isang estado ng mapayapang pagtanggap.
Ang susi ay upang lumikha ng isang puwang kung saan sa tingin mo ay komportable at ligtas na sapat upang tunay na makapagpahinga at buksan ang iyong sarili sa banal. Gayon din, tandaan ang kahalagahan ng paglikha ng isang sagradong puwang para sa iyong panalangin. Hindi ito nangangahulugang isang dedikadong silid, maaari itong maging isang tahimik na sulok sa iyong bahay, isang mapayapang lugar sa kalikasan, o kahit isang komportableng upuan sa iyong sala. Ang kakanyahan ay upang lumikha ng isang kapaligiran na nagtataguyod ng kapayapaan, katahimikan, at paggalang. Ang pag-iilaw ng isang kandila, paglalaro ng malambot na instrumental na musika, o paggamit ng mga mahahalagang langis ay makakatulong upang lumikha ng isang mas kaaya-ayang kapaligiran. Ang layunin ay upang mapangalagaan ang isang kapaligiran na nagpapadali ng isang mas malalim na koneksyon sa banal. Huwag matakot na mag-eksperimento sa iba't ibang oras ng araw. Marahil maagang umaga bago magsimula ang mga kahilingan sa araw, o huli sa gabi kapag ang mundo ay tumahimik, maaaring maging mas kaaya-aya sa iyong pagsasanay. Walang tama o maling oras, hanapin kung ano ang sumasalamin sa iyo at sa iyong schedule, at gawin itong isang pare-pareho na bahagi ng iyong araw. Ang pagkakapare-pareho ay susi sa pagbuo ng isang malakas na kasanayan sa espiritual. Kahit na ang mga maikling panahon ng tahimik na panalangin, na patuloy na isinasagawa, ay mas epektibo kaysa sa mas mahabang panahon na isinasagawa ng sporadically. Isipin ito tulad ng pagtutubig ng isang halaman regular, maliit na halaga ng tubig ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa madalang, malaking halaga. Tandaan, ang tahimik na panalangin ay hindi tungkol sa pagkamit ng isang ganap na walang laman na pag-iisip, iyon ay madalas na hindi makatutuhanang at maaari ring maging kontraproduktibo. Ito ay higit pa tungkol sa paglikha ng puwang, isang tahimik na santuaryo sa loob ng iyong sarili kung saan maaari kang kumonekta sa banal. Isipin ito bilang paglilinang ng isang hardin. Hindi mo inaasahan na mawala ang mga damo sa magdamag, ngunit may pare-pareho na tendang, maaari mong alagaan ang paglaki ng magagandang bulaklak. Katulad nito, ang iyong mga saloobin ay maaari pa ring gumala sa panahon ng tahimik na panalangin, at okay lang yun. Kapag napansin mo ang iyong pag-anod ng isip, malumanay na gabayan ang iyong pansin pabalik sa iyong paghinga, sa iyong katawan, o ang iyong napiling focus. Huwag hatulan ng iyong sarili para sa mga abala, kilalanin lamang ang mga ito at bumalik sa katahimikan. Ang prosesong ito ng pagbabalik sa kasalukuyang sandali ay mahalaga. Ito ay isang kasanayan sa sarili nito, isang pagsasanay sa disiplina sa kaisipan at kamalayan sa sarili. Sa bawat oras na nai-redirect mo ang iyong pansin, pinalakas mo ang iyong kakayahang mag-focus at linangin ang panloob na kapayapaan. Ito ay tulad ng pagsasanay ng isang tuta, ang pare-pareho, banayad na pag-redirect ay mas epektibo kaysa sa malupit na parusa. Maging mabait sa iyong sarili sa buong prosesong ito. Isaalang-alang ang pagpapanatili ng isang journal upang maitala ang iyong mga karanasan sa tahimik na panalangin. Maaari itong maging isang mahalagang tool para sa pagmuni-muni sa sarili at paglago ng espiritual. Pansinin ang iyong mga saloobin at damdamin, anumang mga pananaw na natanggap mo, o kahit na ang simpleng gawa ng pagpansin sa tahimik na katahimikan sa loob. Sa paglipas ng panahon, ang pagsusuri sa iyong mga entry sa journal ay maaaring magbunyag ng mga pattern at mag-alok ng mas malalim na pag-unawa sa iyong espiritual na paglalakbay. Ito ay isang paraan upang subaybayan ang iyong pag-unlad, ipagdiwang ang iyong mga tagumpay, at alamin mula sa anumang mga hamon na nakatagpo mo. Huwag mawala ng pag-asa kung hindi ka nakakaramdam ng isang agarang, malalim na koneksyon sa panahon ng tahimik na panalangin. Ang espiritual na paglago ay isang unti-unting proseso, isang paglalakbay ng paglalahad at pagpapalalim. Ito ay tungkol sa paglilinang ng isang relasyon sa banal, at tulad ng anumang relasyon, nangangailangan ng oras, pasensya, at pare-pareho ang pagsisikap. Tiwala sa proseso, maging mapagpasensya sa iyong sarili, at ipagdiwang ang maliit na tagumpay sa daan. Ang bawat sandali ng katahimikan, ang bawat isa ay bumalik sa kasalukuyang sandali, ay isang hakbang na pasulong sa iyong espiritual na landas. Minsan, ang pagsasama ng mga elemento ng kalikasan ay maaaring makabuluhang mapahusay ang iyong tahimik na kasanayan sa panalangin. Ang paggugol ng oras sa labas, napapaligiran ng kagandahan at katahimikan ng kalikasan, ay makakatulong upang patahimikin ang isip at buksan ang iyong puso sa isang mas malalim na pakiramdam ng koneksyon.
Ang mga tunog ng birdsong, ang rustling ng mga dahon, ang pakiramdam ng araw sa iyong balat, ang lahat ng mga pandaman na karanasan na ito ay maaaring magbigay sa iyo sa kasalukuyang sandali at mapadali ang isang mas malalim na karanasan sa espiritual. Isaalang-alang ang pagsasama ng isang lakad sa kalikasan, isang pagmumuni-muni ng isang stream, o simpleng pag-upo sa ilalim ng isang puno bilang bahagi ng iyong kasanayan sa panalangin. Hayaan ang likas na mundo na maging iyong santuaryo, isang lugar kung saan maaari kang kumonekta sa parehong banal at lupa. Alamin ang pagkakaugnay ng lahat ng mga bagay, at pakiramdam ang kapayapaan na nagmumula sa pagiging isang bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong sarili. Tandaan, ang tahimik na panalangin ay hindi tungkol sa pagkamit ng isang tiyak na kinalabasan o maabot ang isang tiyak na estado ng paliwanag. Ito ay tungkol sa paglilinang ng isang mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa banal, anuman ang ibig sabihin nito sa iyo. Ito ay isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili, isang proseso ng pag-unvey ng mga layer ng iyong pagkatao upang alisan ng takip ang katahimikan sa loob. Isipin ito tulad ng pagbabalat ng isang sibuyas, ang bawat layer na iyong alisan ng balat ay nagpapakita ng bago, isang bagay na mas malalim, hanggang sa maabot mo ang core ang iyong mahahalagang sarili. Ang paglalakbay na ito ay maaaring maging mahirap sa mga oras, na puno ng mga abala at pag-aalinlangan, ngunit bahagi iyon ng proseso. Yakapin ang mga hamon, alamin mula sa kanila, at patuloy na sumulong. Minsan, maaari mong makita ang iyong sarili na hindi mapakali o walang tiyaga sa panahon ng iyong tahimik na panalangin. Iyon ay ganap na normal. Ang aming mga isip ay natural na aktibo, palaging naghuhumindig sa mga saloobin at ideya. Sa halip na labanan ang likas na ugali na ito, subukang obserbahan ito ng may pag-usisa. Pansinin ang mga saloobin habang lumitaw sila, kilalanin ang mga ito ng walang paghuhusga, at pagkatapos ay malumanay na i-redirect ang iyong pansin pabalik sa iyong hininga o ang iyong napiling focus. Isipin ang iyong isip bilang isang mapaglarong unggoy, pag-indayog mula sa sanga hanggang sa sanga. Ang iyong tungkulin ay hindi upang ihinto ang unggoy mula sa pag-swing, ngunit upang malumanay na gabayan ito pabalik sa puno ng kahoy sa kasalukuyang sandali. Eksperimento sa iba't ibang mga diskarte sa tahimik na panalangin. Maaari mong makita na ang isang nakabalangkas na diskarte, tulad ng paggamit ng isang tiyak na panalangin o mantra, ay kapaki-pakinabang. O marahil isang mas hindi nakabalangkas na diskarte, na pinapayagan ang iyong mga saloobin at damdamin na malayang damaloy, higit na sumasalamin sa iyo. Walang tama o maling paraan, ito ay tungkol sa paghahanap kung ano ang pinakamahusay na gumagana para sa iyo, kung ano ang makakatulong sa iyo na kumonekta sa banal sa isang makabuluhang paraan. Subukan din ng iba't ibang mga posture, nakaupo, nakatayo, nakahiga, hanapin kung ano ang nababagay sa iyong katawan at sa iyong kalooban. Isaalang-alang ang papel ng pasasalamat sa iyong tahimik na panalangin. Ang paggugol ng oras upang pahalagahan ang mga magagandang bagay sa iyong buhay, malaki at maliit, ay maaaring buksan ang iyong puso sa isang mas malalim na pakiramdam ng kapayapaan at koneksyon. Ang pagpapahayag ng pasasalamat, kahit na tahimik, ay maaaring ilipat ang iyong pananaw, na tumutulong sa iyo na tumuon sa mga positibong aspeto ng iyong buhay at linangin ang isang mas maasahin na pananaw. Pag-isipan ng mga taong mahal mo, ang mga oportunidad na ibinigay sa iyo, ang kagandahang nasaksihan mo, hayaan ang pasasalamat na punan ang iyong puso at palalimin ang iyong koneksyon sa banal na mapagkukunan ng lahat ng kabutihan. At sa wakas, tandaan na ang tahimik na panalangin ay isang personal na paglalakbay. Hindi na kailangang ihambing ang iyong karanasan sa iba. Ang espiritual na landas ng bawat tao ay natatangi, at kung ano ang gumagana para sa isang tao ay maaaring hindi gumana para sa isa pa. Maging mapagpasensya sa iyong sarili, magtiwala sa proseso, at ipagdiwang ang iyong sariling pag-unlad sa daan. Ang pinakamahalagang bagay ay upang ipakita, upang gumawa ng oras para sa tahimik na panalangin, upang lumikha ng isang puwang para sa katahimikan at pagmuni-muni sa iyong abalang buhay. Kahit na ang ilang minuto ng tahimik na pagmumuni-muni ay maaaring gumawa ng isang malalim na pagkakaiba sa iyong pangkalahatang kagalingan at espiritual na paglaki. Ang paglalakbay mismo ay ang gantimpala. Ito ay tungkol sa paglalahad, ang pagiging tahimik na alam na ikaw ay konektado sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong sarili. Ang koneksyon na ito, ang tahimik na pag-unawa na ito, ay ang tunay na kakanyahan ng tahimik na panalangin.
Ngayon, pag-usapan natin ang pagsasama ng tahimik na panalangin sa iyong pang-araw-araw na buhay. Hindi ito tungkol sa pagdaragdag ng isa pang gawain sa iyong nakaapaw na listahan ng dapat gawin. Ito ay tungkol sa paghabi nito sa tela ng iyong araw. Isipin ang tungkol sa iyong gawain sa umaga. Maaari mo bang italaga kahit 5 minuto bago mo suriin ang iyong email o simulan ang iyong trabaho sa isang sandali ng tahimik na pagmuni-muni? Marahil ng ilang malalim na paghinga na nakatuon sa katahimikan sa loob. O marahil isang maikling pagpapahayag ng pasasalamat sa bagong araw, para sa iyong kalusugan, para sa pag-ibig sa iyong buhay. Katulad nito, isaalang-alang ang pagsasama ng mga maikling panahon ng tahimik na panalangin sa buong araw mo. Marahil sa iyong pahinga sa tanghalian, maghanap ng isang tahimik na lugar at isara lamang ang iyong mga mata, na pinapayagan ang iyong sarili na naruroon. Kahit na ang ilang sandali ng katahimikan sa gitna ng isang abalang araw ay maaaring magbigay ng isang kinakailangang pahinga, isang pagkakataon na makipag-ugnay muli sa iyong panloob na kapayapaan. Maaari mong makita na ang mga maikling sandali ng tahimik na pagmumuni-muni ay talagang dagdagan ng iyong focus at pagiging produktibo sa buong araw. Ito ay tulad ng pag-recharging ng iyong espiritual na baterya. Ang isa pang makapangyarihang pamamaraan ay ang pag-infuse ng iyong pang-araw-araw na gawain na may pakiramdam ng maingat na panalangin. Habang naglalakad ka, napansin ang pakiramdam ng lupa sa ilalim ng iyong mga paa, ang ritmo ng iyong hininga, ang kagandahan ng iyong paligid. Habang kumakain ka, masarap ang lasa at texture ng iyong pagkain, na nagpapahayag ng pasasalamat sa pagpapakain na ibinibigay nito. Habang nagtatrabaho ka, lapitan ang iyong mga gawain na may intensyon at focus, nakikita ang mga ito bilang mga pagkakataon para sa paglaki at serbisyo. Sa kakanyahan, binabago mo ang mga ordinaryong aktibidad sa mga sagradong kasanayan, na nag-infuse ng iyong pang-araw-araw na buhay na may pakiramdam ng layunin at kahulugan. Huwag mawala ng pag-asa kung nalaman mong gumagala ang iyong isip sa mga sandaling ito. Ang mahalagang bagay ay upang patuloy na bumalik sa iyong hininga, ang iyong focus, ang iyong hangarin. Hindi ito tungkol sa pagkamit ng isang estado ng perpektong katahimikan, ito ay tungkol sa kasanayan mismo, ang patuloy na pagsisikap na linangin ang isang mas malalim na koneksyon sa banal, sa iyong sarili, sa kasalukuyang sandali. Isipin ito tulad ng pag-aaral ng isang instrumento sa musika. Hindi ka magiging isang virtuoso ng magdamag, ngunit may pare-pareho na kasanayan, unti-unting mapapabuti mo ang iyong mga kasanayan at palalimin ang iyong pagpapahalaga sa musika. Ang tahimik na panalangin ay pareho. Ito ay isang paglalakbay, isang proseso ng paglalahad, isang patuloy na paggalugad ng iyong panloob na sarili at ang iyong koneksyon sa isang bagay na mas malaki. Ang mas maraming pagsasanay mo, mas natural at walang hirap na ito ay magiging mas malalim na makakaranas ka ng lakas ng pagbabagong anyo nito. Yakapin ang paglalakbay, tamasahin ang proseso, at payagan ng iyong sarili na mabigla sa malalim na mga pagbabago na dinadala nito sa iyong buhay. Kaya, anong maliit na hakbang ang gagawin mo ngayon upang isama ang tahimik na panalangin sa iyong buhay? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba, gusto kong marinig ang iyong mga saloobin at karanasan. At huwag kalimutan na mag-subscribe, pindutin ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang aming susunod na video sa pagpapalalim ng iyong espiritual na kasanayan, at sumali sa akin sa susunod habang ginalugad namin ang mas malakas na pamamaraan. Hanggang sa pagkatapos, ang kapayapaan ay sumainyo. Ito si Marco, nag-sign off.